Ngunit mas maganda kung wala, ayos lang. Susunod nating aawitin ang Pilipinas kung mahal. Hindi mahalaga ang boses, mahalaga ang laman ng awitin at ang puso kasama sa awitin. Sige. Game. Bayang Magiliw, Lupang Hinirang ha. The title is Lupang Hinirang. The first line, popularly known natin ay Bayang Magilaw. Okay? Ready na? Sabayan nyo ko ha. Bayang Magiliw, langanan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bugraw, may ginagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na magniningning, ang bituin at araw niya'y kailan pa may di magdidilim, luwa ng araw ng buwan, hating pagsinta, buhay langit sa piling mo, aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay lang dahil sa'yo. Mabuhay ang sambayanang Pilipino na nagsisimulang bumangon at maghuhukom at pahatol sa mga mapang-abuso sa gobyernong ito, at itatayo na natin sa madaling panahon ang panibagong gobyerno. Ayun, pangbungad pa lang, naglalagablab na! Naglalagablab na! Ang bayan ko, Di patapos ang laban mo. gobyernong manlulupig, tutulan mo, labanan mo. Go! Gobyernong manlulupig, tutulan mo, labanan mo. Hindi umabot sa Malacanang, kailangan umabot sa Malacanang ang pagguhit ng galit ng sambayanang Pilipino. Sabay, sabay, sabay! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo. Gobyerno ni Marcos na manloloko, tutulan mo, labanan mo. Gobyerno ni Marcos na manloloko, tutulan mo, labanan mo. Pwede na po tayo bumuko dahil tayo dito ay aabutin po ng hanggang Pasko kung kinakailangan walang aalis sa Liwasang Bonifacio. Pero matagal na ang Pasko para abutin pa ang abusado at perdugo na gobyerno ni Marcos. Nagsisindig na at nagagalit na ang sambayanang Pilipino. Matagal na ang Pasko na mananatili sa poder si Marcos. Tama? Tama. Darating po ang paghuhukom kay Marcos, hindi sa balota, kundi sa mapayapa, subalit matapang at sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Tama po ba? Nakikita po at napapakinggan sa buong daigdig ang pagtitipon ito sa Liwasang Bonifacio habang nagpapatuloy ang magiting na pakikipaglaban ng ating mga kapatid at kapwa Pilipino na sa loob ng 4 na araw tinitirgas, pinipepperspray, sinisipa, pinapalo, ginagamos, inungutgot at kinakalangkat ng mga berdugong pulis ni Marcos sa pangunguna ni Abalos, ni Marbil, ni Tone at ng mga walang utak at sumusunod sa illegal na utos ng mga commander nilang pulis. Abusado!
maghangin. Ang numero unong nagtutulak na gawing bertugo ang ating Philippine National Police ay ang presidente na nagtatago sa saya at palda ng kanyang asawa. Duwag! Inutil! Pulo! Duwag! Inutil! Pulo! Yan ang katauhan ni Marcos Jr. kung kaya mahigit 100 sa mga kapwa Pilipino natin ang tinahas, sinipa, pinugbog, tinapos, tinergas at sinaktan ng mga pulis na ginawang bertugo ni Marcos. Ayun, sige pa. Oo, sa Davao. Sige pa yung ulo. Yan! Ayun, Tingnan nyo! Taong bayan, tingnan nyo! Ito ay naganap sa loob ng 4 na araw at ang tanging nagagawa ni Marcos Jr. ay tumahimik Lalo na yung mga at malalaki. magtago sa saya ng kanyang asawa. Ayan o, nagsisipaw. Ayan! Sambayan ng Pilipino, kung hindi ito bertugo, anong tawag dito? Sila ang may-ari ng Kingdom of Jesus Christ Compound at Cathedral. Sila ang nakatira doon. Sila ang nagbuwis ng dugo at pawis para may tayo ang kanilang katedral. Subalit inagaw, inukupa, ginawang garrison at warson ng mga bertugong utusan ni Marcos sa pangunguna ni Marbil, Abalos at Torre. Ayan, nakikita ninyo. Ayan o, tinutorture o. Ito, Ayan o. ministro yan. Church leader yan. Hindi yan kriminal. Hindi yan terorista. Pero kinakapos nila. Ito babae. O tingnan nyo, hahaplukin pa ni Tatang. Ginawang bertugo. Ginawang pasista. Ginawang terorista ni Marcos at ni Abalos ang kawawang pulis at ginamit nila sa maruming laro sa politika laban sa mga Duterte para sila ay manatili na magkontrol ng poder lagpas pa sa 2028.